Mga kababayan, kahapon po ay pumasok ng ating bansa ang bagyong Obet, pero ngayong araw po ng Martes ay lalabas din po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat ito po ay wala namang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, patuloy naman po nitong pinapalakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Tatlong bagyo pa rin ang ating minomonitor, pero sabay-sabay po yan nalalabas at mawawala sa ating monitoring system ngayong week po. At eto, naglabas ho ang pag-asa ng tropical cyclone threat potential. May panibagong sama ng panahon tayong i-monitor. Ipapakita ko sa screen natin at kung makikita ho ninyo dyan, sa pagitan ho ng August 24 hanggang sa 30, ito pong mga bagyo, yung tatlong bagyo sabay-sabay po yung mawawala, no? Pero may panibagong low pressure area na katamtaman ng tsansa na madedevelop po sa may silangan ng Visayas, at sa pagitan ng August 31 hanggang sa September 6, no, ay madedevelop po ito bilang high chance na category po ng low pressure area o banta ng panibagong susunod po ng mga bagyo. Ngayong araw po alamin din natin ang mga lugar na apektado ng habagat o ng southwest monsoon. Muli, bago tayo magpatuloy, ito po si Kuya Francis. Huwag yung kakalimutan na i-like, subscribe ang ating channel para mas marami ho ang makapanood. Ngayon po ay araw na ng Martes, August 25, 2026. Ngayon, dito muna natin sisimulan. Alamin po muna natin yung tatlong bagyo na patuloy nating minomonitor. Actually, hindi pa rin nawawala yung tatlong bagyo, pero ang good news po dito, yung tatlong bagyo ho na yan, halos wala naman po talagang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yung habagat lang naman ang tinututukan natin dyan kasi yung mga bagyo na yan, binibigyan ng lakas yung habagat para magpaulan sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Yan po ang senaryo natin ngayon. Unahin natin itong dating bagyong Neneng. Actually, dapat nawala na nga po ito Pero asahan natin ngayong araw po, no, mawawala na po sa monitoring domain o sa monitoring system natin itong dating bagyong Neneng. Meron po itong international name na Gaynari. Meron pong lokasyon na 505 kilometers north-northwest of Itbayat, Batanes. Bagamat medyo mahina naman ito, 45 kilometers per hour ang lakas, at merong bugso na umaabot po sa 55 kilometers per hour. Isunod natin yung dalawang bagyo. Explain ko po munang mabuti, no? Etong tropical storm na may international name po na Atsani, meron pong lokasyon 1,765 kilometers east of Central Luzon. May lakas po ng hangin na umaabot po sa 65 kilometers per hour. Kasi nga po, tropical storm o category po ito na category ito na bagyo. Merong bugso na umaabot sa 80 kilometers per hour, at ang kilos naman pa is northeastward sa bilis na 35 kilometers per hour. Tulad na aking sinabi, ito ay sumasabay sa direksyon po ng bagyong Obet o dito sa Typhoon Obet. Ang Typhoon Obet naman po, no, ay nakalabas na ho ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, alas 2 pa lamang po ng madaling araw, yung nag-upload po ako, nag-update ako, ay nasa labas na ito ng PAR na meron pong lokasyon na 1,185 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Ang lakas po niya ay nasa 165 kilometers per hour pa rin po, at may bugso pa rin na umaabot sa 205 kasi nga po ito ay nasa typhoon category pa rin. Ngayon, explain natin ng mabilis. Ito po kasing isang bagyo o tropical storm po sa may baba niya o sa may silangan po ng Visayas ay halos sumusunod sa direksyon ng bagyong Obet. Yung tinatawag natin na Fujiwara effect, no, yung pag-iisa o pagsasanib o yung sayo ng bagyo, ng dalawang bagyo, ay halos nakikita nating hindi masyadong nagaganap o nangyayari. Bakit po, no? Mas mabilis pong kumikilos papalayo ng ating PAR o ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet. So meaning to say, naiiwan itong isang bagyo, no? Instead na siya ay magkakaroon ng pag-iisa o hihigupin ng malakas na bagyo itong tropical storm, hindi po agad-agad nangyayari. Pero eto naman pong tropical storm ay hihina po sa magiging tropical depression sa mga susunod na mga oras hanggang sa maging tropical depression o yung category 1 na bagyo. Kapag naging tropical depression po itong bagyo na nasa silangan po ng Visayas, no, ay madali na siyang mahihigop nito nga pong bagyong Obet. Ang mangyayari, magiging trap or magiging extension na lamang po siya ng bagyong Obet o ng Typhoon Obet. So mangyayari pa rin yung Fujiwara effect o yung pagkasanib po ng mahina bagyo sa malakas ho na bagyo. Yun po.
Eto po, no, dahil nga po etong ang bagyong Obet o Typhoon Obet kahapon, no, kinakatakutan natin yung pagpasok sa PAR, pero dapat hindi naman. Kasi wala naman po itong direktang epekto. At sinabi ko, no, ito ay nasa potential na maging super typhoon kapag sumanib po. Eto nga pong tropical storm, no, yung isang bagyo diyan po sa may bandang east of Central Luzon, no. Pero ang nangyayari kasi dito, yung senaryo ng paiba-ibang direksyon po ng bagyong Obet, no. Kaya kailangan talaga lagi tayo nakaantabay sa lagay ng ating panahon. At eto po, no, yung habagat po sa ngayon, nagkakaroon na po ito ng circulation o paglakas ng hangin dahil po sa bagyong Obet. Alam nyo, itong habagat hindi po ito magiging kasing lakas nung mga nakarang mga linggo na talagang all out po tayo sa pag-uulan, 2 linggo, halos sinabot pa tayo ng 3 linggo, no? And umaga hanggang gabi pa yon. Bakit hindi magiging ganun kalakas ang habagat? Marami nagtatanong kasi iba gusto ng ulan, no? Pero dapat huwag naman husa ng ganun. Ito pong habagat ay hindi masyadong nabibigyan ng enerhiya o ng bagyong Obet o ng Typhoon Obet para mas lumakas. Ang ibig sabihin nito, yung direction po ng habagat ngayon nandito sa side, no, sa may bandang kanluran, at hindi siya na-spread out o naikalat po ng bagyong Obet. Ang nangyayari kasi, kaya mas nararamdaman natin ng habagat o southwest monsoon kapag hinatak yung hangin na yan at ikinalat po sa kanluran ng Luzon at inabot ng Visayas, yung mga area po na yun ay sobrang maapektuhan. Tandaan ho ninyo na ang habagat ay yung malakas na hangin na nanggagaling po dito sa West Philippine Sea o Indian Ocean. May dala-dala po laging tubig yan. Kaya po pag hinigop yan o hinatak po ng malakas na bagyo o ng bagyong Obet, ay nagkakaroon ng dalang tubig yan. And then kapag tumama sa mga bundok, nag-explode o sumasabog yung tubig na dala nito, then nagkakaroon ng mga pag-uulan, yung bugso po ng hangin na atin pong tinatawag. Ito po, no, kahit po hindi ganoon kalakas ang habagat, hindi pa rin ito mahina. Meron po tayong 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan na dapat po natin paghandaan. Ito po, no, ngayong hapon po ng Martes hanggang bukas po, Miyerkules po ng hapon, meron tayong 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan dyan po sa may Zambales. Sa area naman po ng Bataan at Occidental Mindoro, 50 to 100 millimeters din na dami ng ulan ang atin pong aasahan. So kung mapapansin ho ninyo, nung mga nakaraan, etong habagat ay natodo sa kanyang pinakamalakas o yung tinatawag natin na rapid intensification. Ngayon sa yellow warning lamang tayo, wala tayong red and orange warning po na banta ng habagat o ng southwest monsoon. So ito po, marami nagtatanong, Kuya Francis, kailan hihina ang habagat o ang southwest monsoon? Meron tayong magandang balita dito. Dahil nga po mabilis na kumikilos itong Typhoon Obet, papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility, hinahatak niya na yung 2 bagyo, no? Yung dating bagyong Neneng, itong tropical storm dito po sa may east of Central Luzon, sabay-sabay niya ho yung hahatakin yung hangin po niyan. Magiging extension na lamang po yan ng Typhoon Obet. Pero ito ang medyo nakakalungkot, no? Pero syempre, masaya pa rin tayo. Ayoko naman makita nyo ko ng malungkot na mukha kahit po may bagyo, no? Meron tayong panibagong LPA, no? Pinakita ko kanina doon sa ating tropical cyclone rate potential pagkatapos po ng 3 bagyo na yan. Pero yun naman po hindi nakikita na magiging malakas ho na bagyo. Ito po ang mangyayari. Pwedeng yung mabuo na low pressure area na yun ay magpa-maintain sa lakas po ng habagat o southwest monsoon. So ang ibig sabihin nito hanggang sa matapos po ang month ng August ay nandyan pa rin po ang habagat o southwest monsoon. Pero kapag nagbago naman ang direksyon ng LPA na yon, lumayo sa ating Philippine Area of Responsibility, tuloy-tuloy naman ang hihina yung habagat o southwest monsoon at mangyayari yung tinatawag natin na monsoon break. Tandaan ho ninyo, 3 hanggang 5 araw lamang na walang bagyo na malapit dito sa habagat o magpapalakas sa kanya, for sure tayo dyan sa tinatawag na monsoon break o yung pansamantalang paghina o pagkawala ho ng habagat. At kapag nangyari naman po yun, magkakaroon naman tayo ng malinsang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Yun po yung tinatawag natin na easterlies. Alam nyo, mas magandang i-explain ko po sa inyong lahat para mas maunawaan natin at matuto din po tayo. Pero bago ho yan, alamin muna natin yung inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag po natin na forecast weather condition. Hindi po porket walang direktang epekto eto nga pong Typhoon Obet sa ating landmass, sa ating bansa, hindi na natin ito tututukan. Kailangan pa rin dahil habagat ang nakakontrol
nakakonect po dyan. Sa area po mga kababayan ng Batanes, meron pa rin tayong tinatawag na occasional rains, no, dahil po sa habagat o southwest monsoon. Mag-ingat yung mga low-lying areas dyan at yung mga landslide prone area. Sa Metro Manila po, sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, kasama po ang Central Luzon, the rest ng Cagayan Valley, kasama po ang Cavite, Batangas at Rizal, ay patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Yan po yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasama pong pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa hapon at sa gabi. Yung mga lugar na hindi ko po nabanggit sa ilang bahagi ng Luzon, dyan sa parte ng Eastern Visayas, sa may ilang bahagi ng Mindanao, ay mag-ingat naman sa banta ng mga local thunderstorms. Ito po, yung mga local thunderstorms, minsan binabaliwala natin. Yung mga ulan na may kasamang malalakas na pagkulog at pagkidlat na tumatagal ng 30 minutes hanggang 45 minutes dahil po yun sa localized thunderstorms. Pero hindi na masyadong aktibo ngayon dahil wala pong easterlies. Eto, hindi lang po kasi ang Luzon ang nakakaranas ng mga pag-ulan dyan sa Eastern Visayas, yung mga ilang ulan dyan ay mga ilang area ho dyan ay nakakaranas ho ng mga pag-uulan. Pero sa ilang bahagi po ng Mindanao, medyo kakonti yung ulan na nararanasan. Kasi ito pong tropical storm na dapat po ay magpapaulan dyan, hinatak po ng bagyong Obet. Kaya yung mga kababayan natin dyan at gustong makaranas ng ulan ay maghintay-hintay lamang, no? Ayaw naman natin ng malalakas na bagyo, pero yung maulanan lang talaga yung mga area. Kasi maraming mga palayan dyan, marami po mga pananim, at matutuyot yan, masisira pag wala pong mga ulan. So ito po, bigyan ko kayo ng mga paalala and then i-summarize natin yung ating update, no? Unang-una, kailangan nyo pa rin po mag-antabay sa weather update ni Kuya Francis. Nandiyan pa rin po ang habagat. Nasa monitoring system pa rin, no? Monitoring dami natin itong Typhoon Obet, no? Hindi pa rin po nawawala, pero huwag kayong mag-alala, sa mga susunod na mga araw, ito'y mawawala na ng tuluyan kasama yung dalawang bagyo. Yun yung magandang balita. At mag-monitor naman tayo ng panibagong LPA. Naku, hindi na yata matatapos po mga kababayan ko. Pangalawa, kailangan pa rin meron tayong go bags na naka-ready. Yan po talagang urgent na, no? May bagyo man o wala, kasi may mga lindol din, no? Marami pong mga sako na sunog, lahat po yan kailangan natin on the go. May laman pong tubig, may dalang gamot, may lamang gamot, merong mga pito, kailangan po natin merong cash, importante ho yan. At kailangan din ho, no, na i-safety natin lagi-lagi ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento at mga papeles. Hindi porket sinabi ko ho na hindi ganun magiging kalakas ng habag kagaya ng mga nakaraan, magiging kampante na tayo. Low-lying areas pa rin sa Metro Manila, dyan sa Visayas at Mindanao. Laging ko sinasabi, linisin yung kapaligiran, huwag magtapon ng plastic kung saan-saan. At yung mga nakatira naman po sa mga bulubundukin, no, iwasan yung pagputol ng mga puno, no? Lalo na po sa kabundukan ng Sierra Madre, dahil yan ang nagpoprotekta sa malalakas na bagyo. Kung mapapansin nyo, yung mga super typhoon, pag tumama sa bundok ng Sierra Madre, nababawasan yung impact. Imbis na sobrang lakas, nababawasan yung lakas ito. Pero yun po ay dahil sa bigay po ng Diyos sa atin. So pangalagaan natin, awag putol ng puno. Kung may nakita kayo, sitahin ho ninyo mga kababayan ko. At ito, kailangan din po ay mag-stock tayo ng pagkain. Natatagal ho ng pang ilang araw. Palagi kong sinasabi yan para may remind ho tayo, no? Kahit magsawa ho kayo sa akin, wala namang pong problema. Dahil ako, gusto ko, matatak po sa isip natin, ay, paalala ni Kuya Francis, mag-stock ng pagkain kasi nandiyan pa rin po ang habagat. Nananatili pa rin, nandyan siya sa tinatawag natin na unti-unting paglakas, pero hindi sasagad sa todong lakas. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Kung ano lang kasya sa budget, natatagal na pang ilang araw, lagi po tayo mag-imbak, mag-stock, lalo na nakatira sa mga malalayong lugar o sa mga kabundukan, yung mga malalayo sa mga grocery store. Kailangan po yan. Panghuli, kailangan ipanalangin natin sa Lord na matapos na ho yung pag-uulan, dulot ng habagat para naman yung mga kababayan natin makarecover. Yung ibang mga kababayan natin na nakapektuhan dyan po sa parte ng kanluran ng Luzon at Visayas ay hindi po nakakapagtrabaho na maayos dahil baha po ang paligid o yung mga dinadaanan. Yung mga bata hindi rin nakakapasok sa eskwela. So ipag-pray natin kung magkaroon man ng panibagong sama ng panahon, hindi ito maging malakas,
para palakasin po ang habagat o southwest monsoon. Tandaan ninyo, ganito ang mangyayari. Pag tayo ay inabutan po ng tinatawag natin na amihan season at may mga bagyo pa rin, delikado po. Kasi yung amihan, galing po yan sa taas sa may bandang extreme northern Luzon, pababa yung hangin ho niyan. So itutulak niyan yung mga bagyo pababa. So doon magkakaroon ng mga landfall scenario, yung mga malalakas na bagyo, and ipagpray ho natin na wag ho ganun ang mangyari. So i-summarize natin, pasensya na kung napahaba, pangunahing weather system na nakakaapekto, habagat pa rin, syempre, meron pa rin tayong tatlong bagyo, yung dating bagyong Neneng, yung tropical storm sa may east of Central Luzon, etong typhoon na Obet, na ngayon nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Tandaan ho ninyo, kailangan natin maging handa sa bawat oras. Bago ko ho tapusin, syempre, as always, meron tayong Word of God o salita ng ating Panginoon, ngayong araw po ng Martes. At ang ating pong salita ng Panginoon ay matatagpuan po sa Pilipos chapter 4 verses 6 hanggang 7. At narito po ang sinasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ay mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen po sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Explain ko po ng mabilisan, sinasabi ho nito na hindi tayo dapat mabalisa sa mga bagay-bagay na nangyayari po sa ating mundo, sa kapaligiran natin. Kasi may mga kababayan tayo na nag-comment sa akin, Kuya Francis, kinakabahan ako sa nangyayari kasi yung bagyo nga pumasok sa par. Pero lagi ko naman i-explain, huwag kabahan. Hindi naman yan maglalandfall sa ating landmass at yan naman nilalabas din. Yung habagat lang talaga ang kailangan i-monitor. Kung tayo ay nagtitiwala sa Lord, yung mga ganitong senaryo, mga bagyo, lindol, hindi po tayo dapat kabahan. Dapat ang lagi nating ipasok sa ating isipin ay magtiwala sa Lord sa bawat sitwasyon na God is in control sa lahat po ng bagay at hindi niya po ipapahintulot yung mga bagay na to kung hindi po natin makakaya o hindi natin kakayanin. Kaya mga kababayan, ngayong araw, lagi tayong mag-ingat saan man tayo magpunta, magdala lagi ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugsuho ng mga pag-uulan. Eto, meron po tayong shoutout at alam ko ito po isa sa inaabangan ho ninyo. So sisimulan na ho natin. So eto na po mga kababayan, shout out na po tayo, simulan na ho natin. And medyo naubusan ako ng energy dun sa update natin, medyo hype na hype po kasi. Gusto ko kasi po yung nabuhay para hindi po kayo antukin. Simulan na ho natin, unang-una kay Sky Honey na gumigising pa ng maaga para humanood ng update ni Kuya Francis. Kay Randy Morales, kay Sir Randy Morales sa kanyang mga anak, kay Vice Edward sa kanyang asawa, kay Ma'am Jackie, kay Tatay Bam, shout out po sa inyo. At eto, idagdag po natin si Biting Gonzales from Cayuyan City, Isabela. Kay Nanay Evelyn Jaja ng San Jose del Monte, Bulacan. Kay Kat Edward of Marikina from Mamshi, Malate. At kay Flor Arabe from Ragay, Camarines Sur. Kay Nanay Lourdes Canlas ng shoutout po kay Det Canlas from Molino, Bacoor, Cavite. Kay Tina Reyes from Bigan City. Kay Alfonso Alcaide from Sitio Obito, Barangay San Agustin, Karanglan, Nueva Ecija, tama ho ba? Kay Elsa Andres from Ilocos Norte, kay Jeannie Magalon from Bolinao, Pangasinan, kay Imelda Libaw from Antipolo City, kay Christian Jesse Reyes, lagi po ito nagko-comment, maagang nanonood po, salamat ho sir. Kay Sir Randy Morales, nabanggit ko na ho kanina. Kay Ningning, shoutout po sa anak niya, kay Nerissa Lopez, kay Albert Tribunalo from Santa Fe, Bantayan Island, Cebu, kay Rosalinda Enriquez from Maribeles, Bataan, kay Harold San Juan from Abra, Pambihira, tama ho ba yun? Kay Nanay Reyma Regacho from Magsaysay, Tubao, La Union. I-shoutout natin si Maylin Regacho, ito pong si Nanay Gina Arnaldo, shoutout po kay Queen Lenny Prudente at Lionel Prudente from Angeles. Kay Mayra Magbuhos Ascan from Tingloy, Batangas. Kay Dionisio Bilinario from El Nido, Palawan. Kay Bilo Dris from Milan, Italy. Kay Shirley Ayo from Montalban, Rizal. Kay Jerry Flores from Mandaluyong City.
kay Johnny Manuyag from Santa Rosa, Laguna, kay Romeo Tacman, kay Sera Bernardino Cabero from Muñoz, Nueva Ecija, kay Remedios Castillo, shoutout po sa family ni Lebeste from Batangas, back to back po ito. Eto pa po, kay Nanay Jerly Cuden, kay Faith Love, shoutout po, kay Mercedes Bonso, kay Helen Silvestre from Marilao, Bulacan, kay Citas Perez from Balayan, Batangas, kay Romeo Tacman, kay Ramon Carmen ng Tangkarang, Magantok, Tarlac, kay Justin Castro from Hagonoy, Bulacan, kay Lydia Mamulang from Calamba, Barangay San Jose, kay Sherry Aiferica from Kenchen Garment. Tama ba yung pagkakaano ko ng pangalan? Kay Tatay Eddie Casanba from Calaca City, Batangas, kay Crescencia Hernandez Malayo from Mekawayan, Bulacan, kay Natividad Palomar, shoutout po natin sa Palomar family, kay Nanay Nati Palomar sa Manalo family from Mexico, Pampanga, kay Diosdada Pamor, shoutout sa Children's Home of Mary of the Charis, Telabastagan, San Fernando, Pampanga. Mga kababayan, yan lamang po at yung mga hindi ko nabanggit, sorry po talaga, babawi na lamang po ako dahil nililista kong mapuno po ito, kaya kung mauna po kayo, mas napapriority ko pong ma-shoutout. Maraming salamat po mga kababayan and God bless po sa ating lahat.